tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Mainit na sumiklab ang matitinding labanan sa kahabaan ng ilog Irrawaddy malapit sa hangganan ng Sagaing at Kachin State. Ito ay matapos maglunsad ang militar ng Myanmar ng mga airstrike at opensiba sa lupa upang ihanda ang daan para sa isang plota ng mga barkong pandigma na patungo sa Hilaga. Ang balitang ito ay kinumpirma ng Kachin Independence Army o KIA na kasalukuyang nakikipaglaban sa rehimeng militar upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ayon sa mga ulat, ang plota ng militar ay binubuo ng 15 sasakyang pandagat na naglalayong magdala ng mga supply at karagdagang puwersa sa kanilang mga base militar sa Kachin State. Ang ilog Irrawaddy na siyang pangunahing daan ng tubig sa bansa ay naging isang napakahalagang larangan ng digmaan kung saan nagtatagpo ang puwersa ng pamahalaan at ang mga rebelding grupo na determinadong harangan ang pag-usad ng mga barkong ito. Bilang tugon sa banta ng mga rebelde, walang pakundangang ng bomba at nagpaulan ng mga artilerya ang rehimeng militar sa mga sibilyang komunidad sa Katha Township sa Sagaing Region at sa katabing Shwego Township sa Kachin State. Ang mga pag-ataking ito na naglalayong linisin ang daan para sa plota ay nagdulot ng matinding takot sa mga lokal na mamamayan na naiipit ngayon sa gitna ng marahas at walang katapusang labanan. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Colonel Naubu, ang tagapagsalita ng Kachin Independence Army, ang estratehikong kahalagahan ng pagharang sa plotang ito. Ayon sa kanya, kung matagumpay na makakarating ang mga supply sa bayan ng Bamo, mas lalong hahaba ang digmaan at mas lalakas ang depensa ng militar. Kaya naman ginagawa ng KIA at ng kanilang mga kaalyado ang lahat upang mapigilan ang pag-usad ng mga barko. Sa kasalukuyan, malaking bilang ng mga sundalo ng rehimen ang nagsasagawa ng mga operasyon at pag-atake sa apat na magkakaibang direksyon sa Shwego Township. Kasama sa kanilang tinatarget ang mga estratehikong lugar sa kahabaan ng ilog upang masiguro na walang sinumang rebeldeng grupo ang makakapanambang sa kanilang mga barko. Ang agresibong pagkilos na ito ay nagbunga ng mas marami pang engkwentro sa iba't ibang panig. Dagdag pa rito, nakatanggap ng mga ulat ang KIA na may mga karagdagang puwersa ang rehimen na dumating sa Shwego mula sa Mandalay, kabilang ang mga sundalo mula sa kilalang 33rd Light Infantry Division. Ang pagpapadala ng mga piling unit na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kahalaga para sa rehimeng militar ang tagumpay ng misyong ito kahit na mga hulugan ito ng mas malaking pinsala sa mga mamamayan. Noong Lunes, sumiklab ang isang madugong labanan sa paligid ng Aro, isang lugar na matatagpuan sa timog kanluran ng Shwego. Hinarangan at sinalakay ng KIA at ng kanilang mga kaalyadong grupo ang mga naglalakad na sundalo ng rehimen na nagtatangkang kumuha ng kontrol sa Pampang. Ang sagupaan ay tumagal ng ilang oras at nagresulta sa matinding palitan ng putok na narinig sa mga kalapit na komunidad. Ayon sa tagapagsalita ng KIA, marami sa mga sundalo ng rehimen ang napatay at nasugatan sa nasabing engkwentro matapos silang matrap sa ginawang ambush ng mga puwersang paglaban. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng moral na suporta sa mga lokal na mandirigma, bagaman batid nila na hindi basta-basta susuko ang militar at maglulunsad pa ito ng mas malalakas na ganti sa mga susunod na araw. Hindi lamang sa lupa o tubig nagaganap ang labanan, kundi pati na rin sa himpapawid sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Noong Lunes ng gabi, gumamit ang KIA at ang kanilang mga kaalyadong puwersa ng mga suicide drone upang salakayin ang mga posisyon ng militar malapit sa nayo ng Tinbawen. Ang pag-ataking ito ay nagpapakita ng lumalawak na kakayahan ng mga rebeldeng grupo sa paggamit ng mga makabagong armas. Lumabas din sa makuha ng aerial footage ang matinding pinsala kung saan makikita ang dalawang bangka na nagdadala ng mga sundalo ng rehimen na naglalagablab sa apoy matapos silang direktang tamaan ng mga suicide drone ng mga puwersang paglaban. Ang mga bidyong ito ay mabilis na kumalat at naging patunay ng lumalakas na puwersa ng koalisyon laban sa mas armadong militar ng Myanmar. Ang plota ng militar na binubuo ng 15 sasakyang pandagat ay hindi biro ang lakas dahil kasama rito ang dalawang malalaking gunboat na nilagyan ng mga modernong kanyon at machine gun. Ang mga gunboat na ito ang nagsisilbing pangunahing proteksyon ng plota habang binabaybay ang mapanganib na ilog Irrawaddy at handa silang magpaputok sa anumang hinalang posisyon ng mga rebelde sa Pampang. Ayon sa mga ulat ng paniktik, ang plotang ito ay umalis mula sa lungsod ng Mandalay noong ika-21 ng Agosto.
Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay sa ilog at pagharap sa ilang serye ng mga pananambang, nakarating ang mga barko sa Cata Township noong Martes. Ang bawat kilometro ng kanilang paglalakbay ay binabantayan ng mga lokal na grupo ng paglaban na nag-aabang sa kanilang pagdaan. Ang huling destinasyon ng mapanganib na plotang ito ay pinaniniwalaang ang estratehikong bayan ng Bamo sa Kachin State. Ang Bamo ay isa sa mga huling natitirang kuta ng militar sa rehiyon na napapaligiran ng mga teritoryong kontrolado ng KIA, kung kaya't ang pagpapadala ng mga supply at karagdagang sundalo rito ay itinuturing na usaping buhay at kamatayan para sa kapangyarihan ng rehimen sa Hilaga. Ipinaliwanag ni Colonel Naubu na kapag nakarating ang mga supply na ito sa Bamo, mas magiging mahirap para sa mga puwersang paglaban na mapalaya ang bayan. Ang mga bala, pagkain at gamot na makukuha nila ay magbibigay daan upang mas tumagal ang kanilang depensa na nangangahulugan ng mas mahabang panahon ng pagdurusa para sa mga sibilyan na naiipit sa digmaang sibil na ito na sumisira sa bansa. Dahil sa lumalalang banta, ang Catha Township People's Administration Group ay naglabas ng isang kagyat na babala noong Martes. Hinimok nila ang lahat ng mga residente na naninirahan malapit sa ilog na lumikas na agad sa mas ligtas na mga lugar. Ang babalang ito ay ginawa dahil sa inaasahang pagtindi ng pambobomba ng militar upang tuluyang malinis ang daraanan ng kanilang mga sasakyang pandagat. Kinumpirma rin ng isang opisyal mula sa Quiaoxe District People's Defense Force na kasama sa mga umatake sa plota na gumagamit ang militar ng mga eroplanong Y-12 upang maghulog ng mga bomba sa mga posisyon ng paglaban sa kahabaan ng ilog. Ang mga eroplanong ito, bagaman orihinal na idinisenyo para sa transportasyon, ay binago ng militar upang magsilbing mga bomber na nagdudulot ng malaking pinsala. Sa kabila ng matinding banta mula sa himpapawid, patuloy ang pakikipagtulungan ng iba't ibang grupong gerilya upang isagawa ang mga koordinadong pag-atake laban sa plota. Ang pagkakaisa ng mga grupong ito tulad ng KIA at ng mga lokal na People's Defense Force o PDF ay nagpapakita ng determinasyon ng mamamayan ng Myanmar na labanan ng diktadura at bawiin ang kanilang kalayaan. Samantala, ang mga bidyong nagpapakita ng mga suicide drone na matagumpay na tumatama sa mga barko ng militar ay naging viral sa mga social media platform. Ang mga larawang ito ay nagdulot ng malaking inspirasyon sa mga mamamayan at nagpakita na ang modernong teknolohiya ay maaring maging epektibong kasangkapan laban sa isang mas malaki at mas armadong puwersa ng pamahalaan. Ang kasalukuyang labanan sa Ilog Irrawaddy ay sumasalamin sa mas malawak na krisis na kinakaharap ng Myanmar mula noong kudeta militar noong 2021. Ang bansa ay patuloy na nalulubog sa kaguluhan habang ang militar ay nawawalan ng kontrol sa maraming teritoryo na nagtutulak sa kanila na gumamit ng mas marahas na pamamaraan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa hilagang bahagi ng Myanmar habang papalapit ang plota sa destinasyon nito. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan sa rehiyong ito upang ihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon. Isang matinding babala ang ipinarating ngayon ng pamahalaang Kremlin sa United Kingdom matapos nitong ihayag na ang mga pabrika ng drone o UAV ng Britanya ay posibleng harapin ang mga misteryosong pag-atake mula sa mga hindi kilalang puwersa. Ang banta ay kasunod ng naging desisyon ng London na ibahagi ang mga kritikal na disenyo ng missile nito sa Ukraine. Agad na naging maugong ang balitang ito sa buong mundo dahil sa lumalalang tensyon. Sa isang panayam sa programang BBC Newsnight noong ika-24 ng Agosto, tahasang inihayag ni Andrei Fedorov, ang tagapayo ng Kremlin, na si Pangulong Vladimir Putin ay kasalukuyang nakararanas ng matinding pressure na magsagawa ng ganti laban sa United Kingdom. Ito ay matapos aprubahan ni British Prime Minister Andy Burnham ang pagbabahagi ng mga sensitibong blueprint ng mga piyesa ng missile para sa hukbo ng Ukraine. Nang tanungin kung saan nagmumula ang sinasabing pressure na ito kay Putin, ipinaliwanag ni Fedorov na dating nagsilbi bilang Deputy Foreign Minister ng Russia na ito ay nagmumula sa mga lokal na survey, sa mga pahayagan at sa pangkalahatang opinyon ng publiko sa loob ng Russia. Ayon sa kanya, hindi na mapipigilan ang pagkakaroon ng isang militar o paramilitar na tugon laban sa mga naging hakbang at desisyon ng pamahalaang Britaniko. Ayon pa kay Fedorov, ang tugon na ito ay maaaring direktang makaapekto sa mga negosyo at pabrika na gumagawa ng mga UAV para sa Ukraine. Sinabi niya na ang mga pasilidad na ito ay maaaring maging target ng mga pag-atake na hindi direktang magmumula sa Russia, kundi sa mga misteryosong puwersang hindi matukoy ang pinagmulan.
Gayunpaman, tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye kung sino o anong grupo ang mga ito. Ang mga naging pahayag na ito ni Fedorov ay umaayon sa mga naging banta rin ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov kamakailan lamang. Binatikos ng husto ni Peskov ang desisyon ng United Kingdom na ibahagi ang mga blueprint ng Storm Shadow at Scalp EG cruise missiles. Ayon sa pamahalaan ng Russia, ang hakbang na ito ng Britanya ay lalong nagpapalayo sa anumang pagkakataon na makamit ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagbabahagi ng mga blueprint na ito ay naglalayong tulungan ang Ukraine na makabuo ng sarili nitong bersyon ng mga sopistikadong missile na ito sa loob ng sariling bansa. Para sa Moscow, ito ay isang direktang banta sa pambansang seguridad nito. Dahil dito, nagbabala ang Russia na ang kanilang militar ay nagsimula ng kumilos upang tugisin ang anumang pasilidad na may kinalaman sa paggawa ng mga nasabing armas. Inihayag ni Peskov na ang militar ng Russia ay kasalukuyang nangangalap ng mahahalagang impormasyon at intelihensiya upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga pasilidad na ito. Ang pangunahing layunin ng operasyong ito ay ang tuluyang pagwasak sa mga pabrika bago pa man sila makagawa ng sapat na supply ng missile. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng mas agresibong hakbang ng Russia laban sa mga kaalyado ng Ukraine. Mariing binigyang diin ng tagapagsalita ng Kremlin na ang United Kingdom ay hayagang nakikipaglaban kasama ang rehimeng Kiev ngayon. Inakusahan niya ang London ng patuloy at sistematikong pagbuhos ng langis sa apoy ng digmaan na lalo lamang nagpapatagal sa labanan at nagdudulot ng higit pang pinsala sa rehiyon. Ang retorikang ito ay nagpapakita ng lumalalim na galit ng Russia sa aktibong suportang militar na natatanggap ng Ukraine. Bilang tugon sa mga akusasyon at bantang ito ng Kremlin, nagbigay agad ng matalim na sagot si British Prime Minister Andy Burnham. Direkta niyang kinuwestiyon ang lohika ng Russia sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi ba dapat ang tunay na tanong ay kung sino ba talaga ang unang nagsimula at nagsindi ng apoy ng digmaang ito. Ipinagtanggol niya ang karapatan ng Britanya na tulungan ang isang bansang kasalukuyang sinasakop ng iba. Noong ika-24 ng Agosto, naglakbay si Prime Minister Burnham patungong Kiev gamit ang tren na siyang naging unang opisyal na pagbisita niya sa ibang bansa mula nang siya ay maupo sa puwesto bilang bagong pinuno ng Britanya. Ang simbolikong paglalakbay na ito ay naglalayong ipakita sa buong mundo na ang United Kingdom ay nananatiling matatag at hindi matitinag sa pangako nitong suportahan ang depensa ng Ukraine. Sa kanyang pagbisita, nakipagpulong si Burnham kay Pangulong Volodymyr Zelensky at pinangunahan ng unang pagpupulong ng tinatawag na Voluntary Coalition. Ito ay isang alyansa na binuo ng United Kingdom at France na kinabibilangan ng 35 bansa na nangakong magbibigay ng suportang militar at pinansyal sa Ukraine upang mapanatili ang soberanya nito laban sa nagpapatuloy na agresyon ng hukbong Ruso. Bukod sa kanyang pagbisita sa Kiev, nagbabalak din si Burnham na maglakbay patungong Estados Unidos sa susunod na buwan kasama ang iba pang mga pinuno ng Europa. Ang layunin ng pagbisitang ito ay upang kumbinsihin at himukin si President-elect Donald Trump na patuloy na tugunan ang mga pangangailangang pandepensa ng Ukraine. Isa itong napakahalagang diplomatikong hakbang upang matiyak ang suporta ng Amerika sa hinaharap sa kanyang pag-alis sa Ukraine. Nagpahayag ng malakas na determinasyon si Burnham sa mga mamamahayag. Sinabi niya na matapos ang kanyang mga personal na pakikipag-usap sa mga pinuno ng Ukraine, lubos na niyang nauunawaan ang mga konkretong hakbang na dapat niyang gawin sa mga susunod na linggo. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng mas pinaigting na pangako ng Britanya na pangunahan ang diplomatikong kampanya para sa kaligtasan ng bansa. Sa kasalukuyan, malaki ang pag-asa at pagtitiwala ng Ukraine sa supply ng Patriot Interceptor missiles mula sa Estados Unidos. Ang mga sopistikadong sistemang ito ay lubhang mahalaga para sa kanilang depensa laban sa mga ballistic missile ng Russia na patuloy na nagpapahirap sa kanilang mga pangunahing lungsod. Kung wala ang mga Patriot missile na ito, magiging lubhang vulnerable ang buong bansa sa mga airstrike ng Moscow. Gayunpaman, may malaking suliranin dahil ang kasalukuyang supply ng Patriot missiles ay mabilis na nauubos sa buong mundo. Ito ay dahil ang Estados Unidos ay kasalukuyan ding nakatuon sa lumalalang salungatan sa Middle East na nangangailangan din ng malaking suportang militar. Ang sitwasyong ito ay inilalagay ang Ukraine sa isang mapanganib na posisyon habang papalapit ang taglamig at patuloy ang pag-atake ng mga puwersang Ruso. Dahil sa kakulangan sa depensa, labis na nag-aalala ang pamahalaan ng Ukraine sa kaligtasan ng kanilang mga infrastruktura ng enerhiya.
Sa mga nakaraang taon, madalas na targetin ng Russia ang mga power grid ng Ukraine tuwing taglamig upang pahirapan ang mga mamamayan sa lamig at kadiliman. Ang kawalan ng sapat na Patriot missiles ay nagpapataas ng panganib na muling maranasan ang malawakang blackout sa buong bansa. Umaasa si Pangulong Zelensky na makatatanggap ang kanyang bansa ng hindi bababa sa 300 Patriot missiles bago tuluyang magsimula ang matinding taglamig. Ito ang kanyang pangunahing hiling sa mga kaalyadong bansa upang matiyak na mapoprotektahan ang mga sibilyan at ang mga mahahalagang pasilidad ng kuryente. Ngunit sa kasalukuyang takbo ng pandaigdigang supply, ang numerong ito ay tila isang napakalaking hamon na abutin. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ng marami, nagpahayag ng tiwala si Prime Minister Burnham na ang suliranin sa supply ng Patriot missiles ay malulutas sa lalong madaling panahon. Binigyang diin niya na patuloy na makikipagtulungan ng Britanya sa mga kasosyo nito upang makahanap ng mga alternatibong paraan. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga bansa, makakamit ang kinakailangang suporta ng Ukraine. Ipinaalala rin ni Burnham na hindi lamang Estados Unidos ang bansang may kakayahang magbigay ng Patriot missiles sa Ukraine. Sinabi niya na may iba pang mga bansa na maaring lumahok at tumulong sa aspetong ito at handa ang Britanya na impluwensiyahan sila. Ayon sa kanya, ang solusyon ay mangangailangan ng kooperasyon ng maraming panig at dadaan sa mahabang serye ng mga masusing negosasyon sa hinaharap. Sa pagtatapos, ang babala ng Kremlin tungkol sa mga misteryosong pag-atake sa mga pabrika ng UAV sa Britanya ay nagpapakita ng patuloy na pag-init ng geopolitical na tensyon sa pagitan ng Russia at ng kanluran. Habang patuloy ang pagsuporta ng United Kingdom sa Ukraine, nananatili ang pangamba sa posibleng paglawak pa ng digmaan.